produktibo, pagpabilis ang internet. Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang magtayo ng negosyo. Pwede ka makipagpalisan sa kahit na sino sa buong daigdig. Internet, kailangan mabilis. Mas mabilis na matatapos ng mga bata ang kanilang homework at mas madali natin makakausap ang ating mahal sa buhay na OFW. Hindi slow motion at walang Skype delay. Sa internet, ayaw natin ng forever bago makakonekta. Ang naging ito, sa larangan ng sining at palakasan, dapat malaki din ang suporta ng ating pamahalaan. Ilan na tayong malikhain na kultura. Meron tayong mga visual artists, writers, performers at iba pa na kilala sa buong bansa. Ngunit hindi natin binibigyan ng tamang halaga at tulong ang sektor na ito kahit na pinibigyan nila tayo ng karangalan. Ano ang sinusukli natin? Sa palakasan naman, ang ating mga atleta ay kawawa din. Siguro naman, hindi masamang mangarap na dapat ay magkaroon na tayo ng ginto sa Olympics. Pang-labing walo. Marami talaga tayong pangarap. Pang-labing walo. Huwag natin kalimutan na realidad ang climate change. Hindi ito issue ng mayaman lang. Ang mga mahihirap ang unang tinatamaan nito. Sila ang unang binabaha at nawawalan ng tirahan. Dapat ay magkaroon na tayo ng hiwalay na Emergency Management Department na tututok sa National Preparedness, Climate Change at Geomapping. Ang labing-isa, ang turismo ay isang sektor din na dapat tutukan. Kung malago ang turismo, mas makakalikha ito ng dagdag na pagkakakitaan para sa ating mga kababayan kahit sa ang liblib ng Pilipinas. Likas na maganda ang tanawin dito sa ating bayan. Pero hindi lalago ang turismo kung ang ating mga infrastruktura ay sira at kung palagi tayong may delay sa airport. Kaya kailangan dagdagan natin ang mga paliparan at ayusin natin ang ating mga daanan. Ang dalawang po, yaman ng ating bansa ang ating mga anak. Sila ang kasalukuyan natin at ang ating kinabukasan. Pero wala silang laban kung hindi man lang sila mapapakain ng tama. Marami pa rin na nagugutom sa ating bayan. Napapanahon na na magkaroon ng standard lunch program sa mga pampublikong paaralan. At para naman sa ating traditional cash transfer program, pwede pa rin natin palawakin ito at gawing mas mabisa. At kasama nito ay dapat merong katumbas na magtutulong din sa kanila na magkaroon ng kabuhayan para maka-adjust sila. Pero kailangan ay isama natin ito sa programang tulungan ng pinakamahirap nating kababayan. Kulang po ang aking panahon upang ilahad ang kabuuan ng ating mga mithiin, ang ating mga mithiin at adikain. Sa mga susunod na araw, iaait ko po ito ng mas komprehensibo na nakasentro sa simpleng prinsipyo at paniniwala. Walang maiiwang Pilipino at walang maiiwang lugar sa Pilipinas. Sabay-sabay tayong aangat at sama-sama tayong uunlad. Noong tumakbo ang tatay ko, minaliit siya at sinabi na wala siyang karanasan at hindi siya Pilipino. Ngunit buong tapong niyang hinarap ang hamon at di niya inulungan ang pagkakataon at tumulong mapabuti ang buhay ng kapwa Pilipino. Ang kanyang katapatan, kabaitan at tapang ay naging inspirasyon at gabay sa akin. Ang nanay ko naman sinabi niya, "Anak, sa lahat ng ingay ng politika, huwag mong walain ang iyong sarili. Ang aking buhay ay isang bukas na aklat. Sinong mag-aakala na ang isang sanggol na natagpuan ay makakatulong sa Senado?" Salamat sa pagkakataon at tiwalang binigay niyo sa akin. Huwag niyong kalilimutan, magaling ang Pilipino, mapagmahal,
malikhain at marunong gumawa ng paraan. Kaya nating marating ang ating mga mithiin para sa bayan kung magsisipag, magmamatyag, at sisiguraduhin na may tapat na gagabay sa atin. Dapat sama-sama tayo. Hindi kaya ng iisang tao. Ang nangangako niyan ay nagsisinungaling. Sa ating lahat, nakasalalay ang magiging kwento ng Pilipinas sa darating na panahon. Sana po ay samahan ninyo ako sa pagpapanday ng maganda at makabulahang hinaharap ng ating inang bayang Pilipinas. Ako po si... Ako po si Grace Poe, Pilipino, anak, asawa at ina. At sa tulong ng mahal na Diyos ay inaalay ko sa inyong lahat ang aking sarili sa mas mataas na paniniwala.